Sana po ay, yun nga, iisang ating puso at diwa na nais nating tunay na maitanyag ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And what a sweet time of fellowship earlier. It's good to see our old friends and brethren in the Lord. It's good to see new faces mula sa bata hanggang sa mas hindi na masyadong bata. Once again, all glory belongs to God. And this time, babasahin po natin ang salita ng Diyos, Philippians 2:16, where it says, "Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain." Sa Pilipino po, patuloy ninyong panghawakan ang salita ng buhay upang sa araw ni Kristo ay maipagmalaki ko na hindi nasayang ang aking pagtakbo at hindi na uwi sa wala ang aking pagpapagal. Yan po yung sinimula natin na unang bahagi kanina, pero pagpapatuloy natin yung ikalawang bahagi ng talatang ito. Kanina, pinalakay natin anong ibig sabihin ng term na word of life. Of course, basically, alam natin, ibig sabihin yan would be first of all, the gospel, ang mabuting balita. At pag sinabing mabuting balita, ito ay nakasentro sa Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa para sa ating katubusan. Pero hindi ito natatapos dahil nga ito ay patungkol sa kanya. Pag pinag-usapan ng salita ng buhay, it basically and ultimately refers to none other than the Lord Jesus Christ, who is also the living Word. Sa binasa po nating talata, binabanggit ng Apostle Paul, kailangan daw magpatuloy tayong panghawakan ang salita ng buhay, pero may dahilan. Bakit? Sabi niya, on the second part of that verse, that I may rejoice in the day of Christ. Kapag nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya at sa biyaya Niya, at ang mga salita Niya ay totoong naging buhay sa atin, magkakaroon tayo ng kasiyahan, hindi sa kung ano pa mang bagay, kundi sa Kanya mismo, at sa araw na makakatagpo natin Siya, at Siya ay kukuha sa atin. Kumbaga, malaking pagbabago sa buhay ng Kristiyano. Kumbaga kung dati, marami tayong kasiyahan na nararanasan sa mundong ito. Pero ngayon malalaman natin ang totoong kasiyahan ay sa ating Panginoong Jesucristo. Christians will begin to have this overwhelming joy of doing God's will and letting others know about Him until we come into His presence. Yun na ang definition ng joy ng isang mananampalataya dahil sa Panginoon. And notice, what I mentioned, it becomes an overwhelming joy. Hindi siya ordinaryong masaya ka ngayon, bukas malungkot ka na, nawala na yung kaligayahan mo, no. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang sitwasyon, nagbabago ang mga tao sa paligid natin, pero ang Panginoon hindi nagbabago. At pwede ka pa rin maging masaya sa Panginoon, nagbabago man ang ating panahon. Dahil siya ay hindi nagbabago. At tandaan niyo po ito, joy is a great motive for us Christians to continue to do God's will until we come to meet Him. Isa sa pinakamalaking motivasyon natin bilang Kristiyano na magpatuloy sa Diyos at gawin ang Kanyang kalooban hanggang makatagpo natin siya, ang kaligayahan ng Panginoon. Do you believe in that? Hindi kayo naniniwala dyan. Do you believe in the joy of the Lord? Parang ngayon pala narinig, of course. Pero lang. But you know, minsan kasi, naririnig natin na may mga well-intentioned people at sasabihin nila, we are here to worship and glorify God, not to make you feel happy. Andito tayo para sumamba at luwalhatian ng Diyos. Hindi para pasahin kayo.
Now, I could understand where they're coming from. Kung ang pinanggalingan nila, wala nang ginawa, kundi magpatugtog ng malakas, parang nag-rock concert, tapos puro ilaw, yun ang kaligayahan nila, lagot ka dyan. Temporary. So, kung doon ka galing, naiintindihan ko. Pero, huwag tayong pumunta on the other side para sabihin, hindi ka po pwedeng sumamba at maging masaya. Pwede bang magkasama yung dalawang yan? Oo naman. Hindi sila opposite, tandaan natin. Okay? Hindi sila magkakontra. Parehong galing sa Diyos. In fact, marahil isa sa mga malaking definition or nagbigay sa atin ng pagtatanong, yung sinasabi sa Westminster Shorter Catechism. Huwag kayo matatakot doon sa salitang catechism. Kasi yun ang ginamit nila para bigyan ng short summary of the Christian doctrine in 107 questions and answers. Tinuturo nila ito sa mga bata. Kaya may tanong, may sagot. At ang isang pinakamalagang tanong na nakalagay doon, what is the chief end of man? At ang sagot ay binigay, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang kaduluduluhan ng pagkalikha sa atin ng Diyos ay para luwalatiin siya at siya ang ating maging kasiyahan magpakailanman. Yun pala yun. Hindi sila magkakontra, magkasama. Because we want to truly honor God, and the way to honor God is to be joyful in God to the fullest degree possible. Yun yun. Malulugod mo ba ang Diyos kung masaya ka sa ibang bagay kesa sa Diyos? Hindi eh. It's just a lip service. At dito natin makikita ang dalawang scriptures. Tignan niyo ba yung 1 Corinthians 10:31. I'm sure you know the verse. 1 Corinthians 10:31. It's a very, very good principle that covers everything. Lahat na, sinakop niya. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do all for yourself. Do all to the glory of God. Yung simpleng pag-inom, simpleng pagkain. Kanina, ang sarap ng pagkain. Okay? Pero kahit malayo, kailangan gagawin natin para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya tama rin yung usapan namin kanina na Pastor Choi, Deacon, at mga iba, hindi mo pwede pala, basta kakain ng kain, wala kang pakialam sa katawan mo, because this is the temple of the Holy Spirit. Amen. You want to glorify God. Kung alam mong hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa iyo, ba't mo gagawin? Kung sa mga napakaliit at simpleng bagay, halos din na natin pinag-iisipan araw-araw, dapat mo siyang luwalatin, lalo pa kaya sa mga pinakamalalaking desisyon ng buhay, tapos ang Diyos pa ang huling-huli mong lalapitan? No. That's a very, very big change. In fact, the biggest change in our lives, I now live for the glory of God. For you and you alone. Pag hindi gusto ng Diyos, kahit gustong-gusto ko, pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos, Lord, tulungan niyo po ako, tanggalin niyo yung desire. And God is able to help us. Let me connect with the second verse. Alam niyo siguro to, Psalm 16:11. Psalm 16:11. Ito yung sinasabi natin ikalawang bahagi. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Ang Diyos ang nagpapakita sa atin ng daan at landas sa buhay, kaya hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. At ang totoong kahulugan, ang lubos na kaligayahan sa presensya ng Diyos. Ba't ka lalayo sa Kanya? Kaya maraming tao napapahamak. At ang bansa natin, pinapakita ng Diyos
ang tao napakayabang, ayaw nyo kong hanapin, eto ngayon, mga desisyon nyo, malayo sa kalooban ng Diyos, batay sa Biblia. Makita nyo? Tapos maraming tao ngayon, reklamo na reklamo. Eh, sino ba pinagbubuto nyo? Usapan namin kanina yan. Pero ultimately, bumabalik, kilala mo ba ang Diyos? Alam mo ba ang kalooban yan ng Diyos? At sa Kanya ba ang kasiyahan mo? O lumalayo ka doon sa tinatawag na fountain of life and the fountain of joy. Pag pinagtunga mo yung dalawa, gusto mo siyang maluwalhati at gusto mong maging masaya sa Kanya ka ngayon palaging lalapit at aasa. Kaya hindi natatapos, kahit sa Kristiyano, yung una mong kinilala ang Panginoon, simula pa lang ng paglalakbayan bilang tagasunod ng Panginoon. Sa marami, doon na nagtapos. Kumilala ako sa Panginoon, di mo na nakita sa simbahan. Bakit? Wala nang desire. Simula pa lang yan. Kung kayo ay nasa paglalakbay ng buhay at hindi nyo tiyak kung kilala nyo ang Panginoon, huwag kayong tumigil at magmakaawa kayo sa Panginoon hanggang malugod ang Diyos na buksan ang inyong isip at puso, lalo na sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay. Para sa iba, walang kwenta yung pinag-uusapan eh. Sabihin nila, wala akong kinalaman dyan. Imposible sapagkat dumating ang Panginoong Jesucristo at wala nang pinakamahalaga pa kundi makilala mo siya. Sabi niyo yun? Tapos, siya pa ang babaliwalain natin. At alam niyo ba, dahil bahagi ito ng katangian ng Diyos, hindi po pwede na hindi natin maranasan kung nakilala natin siya. Tingnan niyo 1 Timothy 1:11. 1 Timothy 1:11, it says, according to the glorious gospel of the blessed God. Nakita niyo yan? Ayon daw sa maluwalhating ebanghelyo ng ating niluwalhating Diyos, yung term blessed is another term for happy. Masaya ang Diyos. Masaya siyang magbigay. Masaya siyang kumilos sa buhay ng tao. Masaya siyang magligtas ng makasalanan. Masaya siyang gumabay sa bawat isa na tumatawag sa Kanya. Masayang Diyos. Kaya lahat na nakakaranas sa Diyos, nararanasan ang kasiyang hindi kaya ibigay ng mundo o ng mga temporal na bagay. 1 Timothy 6:15. Ano ang tawag sa Panginoong Jesucristo? 1 Timothy 6:15. I want you to look at the verses because that establishes who our God is. Pinapakita sa mga talatang ito, sino ba talaga ang ating Diyos? At ba't gano'n natin siya kailangan? At ba't natin siya dapat maranasan? Sabi sa 1 Timothy 6:15, He is called as the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Muli, binigay yung term blessed. Masaya ang Diyos. Paano ba naman hindi magiging masaya ang Diyos? Kompleto siya sa sarili niya. Wala siyang kailangan kahit ano. At wala tayong pwedeng ibigay para mapuno siya. Puno na siya eh. Sapat siya. Pero gusto niya makasama tayo. Kahit siya pa ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, bumaba siya para sa ating katubusan. Tapos, ayaw mo ngayon sa Kanya, who is the true ruler of the universe. In fact, ito daw yung concept na nagpabago sa isip ni John Piper noong mga panahon nagsisimula siyang bilang tagapangaral. Sabagat sa isip ng marami, paano magsasama yung pagluwalhati sa Diyos at magiging masaya sa Diyos? And then, na tagpuan niya yung writings ni C.S. Lewis. And then of course, Jonathan Edwards. At doon, lalo na nung pinag-aaralan niya na scriptures, magkasama. In fact, doon sa binasa natin kanina, doon sa tanong na, what is the chief end of man? Sa Westminster Shorter Catechism, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Ginawa ni John Piper, pinagsama niya. Man's chief end is to glorify God by enjoying Him
forever. Ibig sabihin, hindi hiwalay. Habang nagiging masaya ka sa Panginoon, lalo mo siyang naluluwalhati. At sikat na sikat siya sa pagbibigay ng kanyang illustration. Anniversary nila kunyaring mag-asawa. Tapos, binila niya ng bulaklak. At nag-buzzer siya, ding dong. Oh, ito honey, happy anniversary. Oh, ba't mo pa ako binilan? Eh kasi duty ko eh. Kailangan eh, ano bang in-expect mo? Oh, yan na yung gusto mo. Sabi niya, matutuwa kaya sa akin yung asawa mo? Baka nasampal ka pa eh. No? Ginawa mo nga, pero obligado ka kasi. Wala kang choice, but I have to be here. Pero sabi niya, backtrack. Ito ulit, anniversary. Ding dong. Pagbungad. Happy anniversary, Han. Wow! Binila mo pa ako ng bulaklak. Sana hindi na. Wala na akong iba pang kagalakan kundi makasama ka ngayon. Kaya hindi ka na. As tayo mag-date. I want to spend time with you. Wala na akong ibang gusto. Kita nyo, malaki ba ang kaibahan doon sa isang taong masayang-masayang ginagawa kaysa sa napilitan? But how many Christians are like that? Nasa church nga, sambakol naman ang mukha. Anong nangyari sa'yo? Eh kasi, hindi ko nakuha yung gusto ko eh. Ang iniisip pa rin yung trabaho. It's nothing wrong. Lalo na kung andyan dyan ang mga... Kaya lang, walang puso para sa Diyos at kung ano-ano mga bagay ang pinagagagawa to the point, wala silang kasiyahan sa Panginoon. Pilit na pilit. I don't know. Some of you may have been brought by your parents. Kung mga bata pa kayo, dinala kayo ng magulang niyo. At sa amin ng mga bata, higpit ni tate at tinanay. Wala akong magawa. Pero pag ako lumaki at nagkaedad, hindi na ako babalik dyan. Or, may mga magulang naman, anak, ikaw na lang pumunta sa church. Sabihin mo na lang, may ginagawa ako. What a bad example. I mean, I don't know. It's just an example. I don't know. Hindi ko kilala. Hindi ko alam ang inyong sitwasyon. Pero pinapakita lang doon, masarap makilala ang Diyos ng lubos at maranasan siya araw-araw at lumago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon hanggang na-enjoy natin siya ng totoo. Or else, even the church would just go through the motion, and I'm happy for all of you. But you can even celebrate 30, 40, even 50 years. Pero ganun pa rin lang yung bago. Hindi lumalim sa Panginoon. I pray, gamitin ng Panginoon to encourage us. Hindi lang kasi tayo para dito, mga kapatid, mga kaibigan, merong ipinaghahanda sa atin ng Diyos na mas higit pa. Patingin pa lang to. There's so much more. Yun yung kasabihan, the best is yet to come. Padating pa lang yung pinaka-engranding paghahanda kasama ang Panginoon. So, ang point is, mas excited ka dito or nakikita-kita mo lang walang katulad kapag nakita mo ang Panginoon. Namimiss na natin yan, di ba? Hindi tayo napapaalalahanan na hindi lang pala tayo dito para sa mundo. Ito. Again, as we go to our passage, there's a point na that I may rejoice in the day of Christ, we should find joy and hope in the future event of Christ's return, which includes the ultimate victory over sin and death, and the final judgment where believers will be redeemed. It should serve as our motivation to continue on in the Lord. Tingnan niyo yung 1 Thessalonians 2:19. Kumanin po ako. 1 Thessalonians 2:19. At mararamdaman niyo to kapag ka binibigyan kayo ng Diyos ng pananabik para sa Kanya at gusto niyong maranasan ng iba. 1 Thessalonians 2:19. Sabi, for what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ano ba yung aming pag-asa, kaligayahan, at korona ng kaligayahan? Hindi ba kayo sa presensya ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating?
Nakita nyo, bakit mas mataas? Hindi nga kaligayahan, bagamat masarap, ikaw mismo kasama ng Panginoon. Pero lumalagpas ka to the point na hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Iniisip mo na ngayon ang iba. At sabi natin, si Apostle Paul, he was writing the book about joy while in prison. Saka naman nakakita ng tao, ang isinusulat na aklat ay aklat ng kaligayahan, pero nasa loob ng kulungan. Kasi hindi siya nahangganan ng selda o ng kanyang bahay doon. Pero ang kaligayahan nito sa nararanasan niya. Kaya ang kanyang tinutukoy ngayon, even as he wrote to the Thessalonians, kayo mismo yun. Kaya kami nagtuturo, kaya namin kayo hinihikayat sa Panginoon para dumating ang panahon, sama-sama tayo sa presensya ng Panginoon. Di ba? Kung magulang ka, gusto mo mga anak mo, sila rin. Of course, dapat kayo mag-asawa. Kung ikaw naman ang anak at hindi pa yung mga magulang mo, papanalangin mo rin sila at gusto mo rin sana sila rin, Panginoon. Kung ikaw nagtatrabaho, sana yung mga katrabaho ko, Panginoon. Kung ikaw nag-aaral, yung mga kamag-aaral ko. No matter where the Lord has placed us, that will be our great joy to tell about our Savior to these people. Kasi nararanasan natin siya. At nararamdaman to ng mga totoong lingkod ng Panginoon. Di ba sabi din ni Apostle John, 3 John 1:4? And sabi niya, 3 John. Isa lang namang chapter yan. 3 John verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Wala na daw siyang masigit pang kaligayahan, kundi ang malaman niya, yung mga taong binagay niya salita ng Diyos, sila ay magpapatuloy. And you know, that's the heart of your pastor, the deacon, and of course, the servants of the Lord. Sana, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, gusto natin ibahagi at maraming makakilala at magpatuloy sa Panginoon. But you can only give what you have. Mga kapatid, totoo yan. Maibibigay mo lang yung isang bagay na meron ka. On the other opposite end, you cannot give what you don't have. Paano mo ibibigay yung masayang mensahe ng kaligtasan kung ikaw mismo wala sa iyo yun? It can only come naturally if it is true with us. Kaya, yung sinasabing future hope, meeting the Lord Jesus Christ, hindi yan passive. Hindi yan yung isang bagay na wala kang gagawin, just nakatingin ka lang, sana dumating na siya. No. It is an active choice to find joy in the present, even amidst difficulties. At yun ang malaking pagbabago. Sa gitna ng mga pagsubok, yung taong nararanasan ng Diyos, alam niya, Panginoon, may plano kayo sa buhay ko. Tulungan niyo po ako. I cannot do this, but you are my hope. You are my God. Kasa araw na yun, yung sinasabing the day of Christ, when He comes to meet us, and we meet Him, we will not be ashamed. Gusto ba natin pag umanap tayo sa Panginoon, mapahiya tayo? O tanggapin niya tayo, well done, my good and faithful servant. Alam niya, Apostle Paul, the key to that, Philippians 1:20 and 21. Philippians 1:20 and 21. Tilinaw niya. Verse 20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. Ayokong mapahiya sa Panginoon sa kahit anong bagay. But how can that happen? But that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang tanging para hindi ako mapahiya sa Panginoon, habang nabubuhay ako, niluluwalhati ko siya sa buhay na ito. At pag dumating yung panahon kukunin niya ako, napakalaking pakinabang. Salamat, Panginoon.
The only way to live is to live for Christ. And the only way to die is to die for Christ. Kaya nga sabi ni Paul, whether I live or die, okay lang. Sa Panginoon yan. Ganun ba tayo, mga kapatid? Is it true? That's the desire of our heart. Sinabi niya dito, yung kanyang pagnanais, why should we hold forth the word of life? Sabi niya, that I may rejoice in the day of Christ. At ang dahilan ba't siya magagalak sa Panginoon, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yun na yun. Habang nabubuhay tayo para sa Panginoon, at habang ginagawa natin yung gusto ng Panginoon, ayaw nating masayang ang buhay natin. Isang beses lang tayo mabubuhay. And notice the metaphor na ginamit na naman dito ni Apostle Paul. Yung pagiging athletic at saka manual laborer. Kasi sa panahon nila, very, very common yung athleticism. Sa kanila nga nang galing, di ba? Yung Olympic Games and the Smithton Games. Talagang ibibigay ng mga athletes, napakatagal na pagpapractice, ibibigay nila lahat. Bakit? Para sa gantimpala daw, tinatawag na wreath, dahon. Gaano tatagal yun? At yung mga manual laborers, siguro kahit ngayon, nagpapagal sila ng sobra. Bakit? Para may kitain. But again, temporal. Ginamit niya para ipakita yung very skilled laborer sa panahon niya. According to Philippians chapter 2 verse 16, sabi ni Paul, ang kanila daw generation sa panahon yon was they were living in the midst of a crooked and perverse generation. Ang mga tao sa panahon yun napakasama. Walang pagkakilala sa Diyos, walang takot sa Diyos, at napakadali nilang madala. Walang pinagkaiba sa panahon natin. Usapan nga namin habang papunta sabi nga ni Brother Andy, ngayon na lang naman lumalabas yan. Pero matagal na yan sa ating pamahalaan, sa ating syudad. Matagal na yan. Ngayon lang na-expose, kaya nga sumobra na Hindi na makayanan Kung maliit lang, okay pa. Tanggapan ng tao. Pero kailangan ipakita ng Diyos, ako ang kailangan nyo. Hindi yung mga bagay na yan. At kailangan ipakita ng Diyos sa mga Christians, manalangin kayo. Right. Di ba? 2 Chronicles 7:14, kung ang bayan ng Diyos ay mananalangin, magsisisi, hahanapin ng Diyos ang buong ng kanyang mukha, doon palang igagrant ng Panginoon. Of course, especially for Israel at that time, but also very applicable in our times. Ang language na ginamit ni Apostle Paul was found in the Old Testament in Deuteronomy 32:5. Deuteronomy 32:5. At pag kinumpare niya yan, yung crooked and perverse generation, there was a struggle. Hirap na hirap silang mabuhay bilang Kristiyano sa kasamaan ng mundo. Ang daming tao ayaw sa Diyos, gusto silang ilayo sa Diyos, ang hirap magliwanag sa madilim na mundo. And that's exactly the situation of the people during Paul's time and even in our times. Parang reflection sa atin to Sabi nga, di ba? We get the leaders we deserve. Yun ang gusto ng tao. Kung sino yung masama, yan ang masasuffer nyo. Ngayon, hirap na hirap kayo, tawag kayo sa Diyos. Parang Israel. Magpapakasama, tatawag sa Diyos, pag nagpadala ng Diyos ng kaaway, magliligtas ang Diyos, ulit na naman. It becomes a cycle. Ang Diyos lang ang pwedeng pumutol ng masamang cycle. Hirap na hirap sila sa panahon yan. Pero pinakita ni Apostle Paul, kahit siya ay nasa kulungan, ayaw niya ang mga Philippian believers na lumayo sa Diyos. Huwag masayang ang kanilang pagpapagal sapagkat mayroong gantimpala sa Panginoon. So, question, how do we avoid
to run or to labor in vain. Paano mangyayari na hindi natin sasayangin ang buhay natin na marami kang ginagawa o tinatakbo ka ng malayo, pero wala palang kabuluhan? And my question to you, my friend, paano mangyayari na ang buhay mo, yung kaisa-isang buhay mo, hindi mo sasayangin para pag umarap ka sa Diyos, wala pala lahat? Dito niya sasabihin yun through this. First of all, is by being an example. Ibig sabihin, kailangan matuto tayong lumapit sa Diyos ng matindi sa panalangin, mag-aral ng Kanyang mga salita, at ang mga katotohanan nito ay maging buhay sa atin para maging halimbawa tayo. 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3. Napakagandang paalala from the Apostle Paul again. 2 Corinthians 3, 2 to 3, where he says, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men." Kayo mismo ang isinulat namin. Tingnan nyo, nakita yung ebidensya ng pagbabago dahil kumilos ang Diyos. Sabi niya sa verse 3, "For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart." At yun, maraming mga tao maaaring hindi basahin ang Bible, pero hindi nila maitatanggi kapag ang pagbabagong ginawa ng Diyos ay naging evidence sa buhay natin. Of course, hindi makakapagligtas yan, pero kailangan makita nila talagang kumilos ang Diyos. Maging totoo siya at ang kanyang mga salita sa atin. Pangalawa, dyan papasok yung pagkakaroon natin ng effort to share and send the gospel to those who do not have it yet. Tandaan yung ebanghelyo, hindi lang una para sa mga unbelievers, it is for Christians as well. Kailangan nating mapaalalahanan, huwag nating kalimutan. Pero kung matatag tayo, kailangan nating sabihin sa mga wala pa. This is how we accomplish the Great Commission. Magiging moralistic tayo kapag sinabi natin, papakita ko na lang sa buhay. Hindi ko na sasabihin. E di sabihin lang, galing-galing mo naman. Ikaw na pinakamabait na kumpare ko o kumari ko. Hindi mo sinasabi, sino ba nagbago ng buhay mo? Hindi ako dating ganyan. Kahit ngayon, nagkakasala pa ako eh. Pero binago ko na Panginoon at patuloy niya binabago. Yun ang opportunity to share into others. At dito papasok yung practical thing by number 3. Simpleng pakikipag-usap. Minsan nagkita lang kayo, yung kaibigan mo. O, kumusta ka na? Di ba? Maraming tao ganyan, kwentuhan, anong nangyari? O, may nasiwasan nangyari sa gobyerno. Ang tanong, hindi mo ba ibabaling? Oo nga eh, kasi ang tao may problema sa puso, makasalanan eh. Pero kailangan ng Diyos sa tagapagligtas. Hindi ba opportunity to share the gospel through simple conversations? Huwag natin hayaang lumipas sa mga panahon walang patungo sa Panginoon. And then of course, by defending the truth. Ito rin ang panahon natin na napakaraming maling katuruan. In fact, with the advent of the internet, naging double-edged sword. We get so much information easily, but it's difficult for many to discern the right and the wrong. How do they know? Kailangan alam mo ang salita ng Diyos and learn to defend the truth. Jude 1:3, yan mismo sabi ni Jude. Noong una nagsusulat ako, hindi yan ang aking intention, pero binago ng Diyos eh. Gusto kong ipagtanggol ang pananampalataya. Be ready, my friend. And then of course, by rebuking sin, yung makita maliit. May mga pagkakataon na mas gusto talaga ng tao yung kasalanan. Tingnan mo ba naman, mas gustong iboto yung mga taong kitang-kita na ng mali ang ginagawa, ang dami pang tagapagtanggol. Maglagay ka ng taong matino, ayaw. Yung malaman sa nanggagaling na utak, pero nanggagaling sa puso na masama. The heart is deceitful above all things. So, when you come with a
testimony that the grace of God is sufficient because we have a great Savior. Kaya niyang tubusin ang pinaka-makasalanang tao. Sabi ni Paul, I am the chief of sinners. Nagtatestify siya. Ako pinakamalala. Pero tinubos ako ng Diyos sa biyaya niya. Ako rin. Kaya the next time may magsabi sa'yo, alam mo, ikaw, ang sama-sama mong tao. Huwag ka magagalit. Umiti ka, sabihin mo, alam mo, tama sinabi mo, mas masama pa higit sa alam mo. Pero tinubos ako ng Panginoon. Di ba? Napakalaking pagkakaiba dahil hindi nila alam ang ginawa ng Diyos at paano ginagawa sa atin. That is our opportunity to tell people. Ano ba ang purpose ng charge ni Apostle Paul? Pag nakilala natin ng Panginoon, it will be an encouragement for others. Parang illustration natin kanina of the torch. Dadali natin ang liwanag ng salita ng Diyos, ang binagong buhay at ang mensahe ng kaligtasan, at makikita nila, oo nga, may pag-asa pa tayo sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa Diyos tayo lumapit. And you know, God can use that to encourage not just us, our family, our friends, our church, even this generation and the next. And then ano pa yung second purpose? It is to give the assurance of purpose. Ang mga Kristiyano na nagpapatuloy para ibigay ang lahat sa Panginoon na nakilala nilang wala ng pinaka-mabuti, kundi sa Kanya, nagkakaroon ng kasiyahan na hindi masasayang ang kanilang ginagawa. One day, we will be at the presence of our God and He will say, well done, my good and faithful servant. You know, let's encourage one another in the Lord. Maraming sumusuko sa ministry. Maraming Kristiyano ayaw na magpatuloy. Marami ayaw na maging involved sa church. Marami ayaw magbahagi ng salita ng Diyos. Let's pray and encourage one another. Naniniwala ba kayo? Binigyan kayo ng Diyos ng 25 years of His goodness para mas marami pang taon na gamitin kayo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Sana. I pray sincerely with all of your hearts. Makita nyo ang kaibahan sa buhay. So my last challenge to you. Are you living the very purpose of your existence? Pag tinanong mo sarili mo, talaga bang nabubuhay ka ngayon sa layunin bakit ka nilikha? O hindi mo alam ang dahilan ba't ka nilikha? Talaga bang kilala mo ang Panginoong Jesucristo na Panginoon na tagapagligtas at ikaw ba ay isa sa mga tinubos niya? Kung wala kang ganong katiyakan, ito ang pagkakataon para isettle mo sa iyong puso at sa harapan ng Diyos, Panginoon. Napakalaki kong makasalanan. Pero patawad, kailangan ko po kayo. At kailangan ko ng tagapagligtas ang Panginoon Jesus. Gusto mo bang tiyakin yan ngayon? Lumapit ka sa Panginoon. Alam niya ang puso at isip mo. Only He can save you. But of course, kung ikaw naman ay Kristiyano, lumalakad ka pa ba? At gusto mo pa ba na magpatuloy sa biyaya ng Diyos? Dala-dala mo ba yung torch na yun na tinatawag natin Word of Life? Para hindi lang sa'yo, sa iyong pamilya, sa ibang tao, para ipapasa mo rin sa kanila, sila naman ang magpapatuloy. And then we can all glorify God. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa, encourage tayo ng Panginoon. Maikli lang ang buhay natin. Pero samantalahin natin para sa Diyos. Para pag humarap tayo, masaya tayo humarap sa Kanya. At sama-sama tayo na maraming mga taong itinuro patungo sa ating Panginoon. Ito na yun, mga kapatid. Wala nang pangalawang buhay sa mundo ito.
Now is the time, and let's commit ourselves to our Lord Jesus Christ. May you continue to hold forth the word of life. Amen. Let's pray. It has been a blessed time, O Lord God, because you are the great God and Savior. Maraming salamat sa pagpapala niyo po sa bawat isa, sa katsagaan ng bawat isa, at sa biyaya na pinaranas niyo po. Nawa, ito po ay mag-ignite sa aming puso at sa aming isip para sa inyo na wala ng pinakamataas na buhay kundi ang buhay na nasa aming Panginoong Kristo sa paggabay at pagpuspos ng banal na Espiritu at buhay na ikinaluluhati ng aming Ama. To encourage our brothers and sisters in Providence Baptist Church, and for Pastor Choi, Sister Joy, their family, all of the members na patuloy niyong inihikayat, and for Remnant Baptist Church na magpatuloy din sila sa inyo, and for all of the churches all over the world who are standing firm. Help us to continue on for your glory and for your honor. For the Lord Jesus' name we pray. Amen.